Magandang araw po sa inyong lahat, and ako nga po pala si Gino, ang writer at researcher sa likod ng Morning Coffee Thoughts. Welcome to the very first episode of the Morning Coffee Thoughts podcast. Sinasabi ko na first episode, which is to suggest na hopefully, if everything goes well, we will have a second, third, and fourth, and so on. But let's see. To be honest with you, first time ko gumawa ng podcast, and itong 17-minute episode na pinapakinggan mo ngayon, inabot ako ng mahigit 6 hours para record. I have a throat damage, which means I can no longer speak for more than 1 minute without gagging or choking. So literally, I have to stop and rest every take dahil hindi ko na kaya magsalita ng tuloy-tuloy, and then pinagtatagpi-tagpi ko lang yung mga takes. Pero tinapos ko siya, pinilit kong tapusin. Bakit ko tinapos? Kasi habang nagpapahinga ako dito sa bahay, libu-libong Pilipino ang nasa EDSA ngayon. Nandun sila tumitindig. At dahil hindi ako makasama sa kanila sa kalsada, naisip ko na ito na lang yung magiging ambag ko. Gamitin kung ano man yung natitirang boses na meron ako, kahit paos, kahit masakit, para sabihin ang kailangan nating marinig. Now, regarding the podcast, I'm still undecided kung anong style ng podcast ang gusto ko. So being the first episode, ito na muna. Ang episode na ito ay isang pakiusap. Ilang dekada na tayong sumusubok sa mga corrupt at dynastic politician. Alam na natin yung ending ng storya na yan. So this time, ang pakiusap ko, subukan naman natin ang good governance. Kape na lang ang kasama natin, pero sana ramdam ninyo ang bigat nito. Tara, let's start. Isang pakiusap, subukan naman natin ang good governance. Habang humihigop ako ng kape ngayong umaga, isang tanong ang paulit-ulit sa isip ko. Ilang beses pa nating uulitin ang parehong mali bago tayo umamin na tayo mismo ang nananakit sa sarili nating bansa. Isang dekada na tayong bumoboto sa mga political dynasty na may mahabang record ng korupsyon. Paulit-ulit na apelyido, paulit-ulit na estilo, paulit-ulit na eskandalo. Tapos nagugulat pa tayo kung bakit paulit-ulit din ang problema. Nandiyan ang baha, traffic, kakulangan sa classroom, kulang sa gamot, mababang sahod, mataas na presyo ng bilihin. Ramdam natin yung sakit sa araw-araw na pamumuhay. Pero parang ang hirap pa rin nating tanggapin na may kinalaman dito ang pinipili nating iluklok sa pwesto. Hindi ito podcast tungkol sa kung sino ang gusto o ayaw natin. Hindi ito pro kung sino or anti kung sino. Ito ay pakiusap. Bigyan naman natin ng pagkakataon ng good governance. Bigyan natin ng konting space ang Pilipinas para makahinga, makabawi, at makapagpagaling. Ramdam natin may sakit ang ating bansa. Hindi natin kailangan maging ekonomista para maramdaman na may malalim na karamdaman ang Pilipinas. Sa survey ngayong taon, higit kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang nagsasabing mahirap sila. Ibig sabihin, sa bawat 10 pamilyang kilala mo, 5 o higit pa ang hirap pa rin kahit todo ang kayod. Hindi lang ito numero. Ito yung kapitbahay mong nangungutang para may pambili ng gamot. Yung magulang na nilalaktawan ng sarili nila ng pagkain para may baon ng anak. Yung breadwinner na may 2 trabaho pero walang naiipon. Makikita mo rin yung sakit sa mga eskwelahan. Kakulangan sa classroom, siksikan ng mga bata, minsan, madalas, nakaupo sila sa sahig. Nag-aagawan ng atensyon ng iisang guro. Hindi biro yung report na libu-libong classrooms pa ang kulang kahit matagal na nating alam ang problema. Sa health sector naman, alam na natin yung kwento. Ospital na walang gamot, kulang sa nurse, kulang sa doktor, maraming Pilipino ang namamatay nang hindi man lang nasisilip ng doktor dahil hindi kaya ng bulsa o walang facility na malapit sa kanila. At pagdating naman sa infrastructure, parang teleserye na ang plot twist, bilyong-bilyong pondo para sa flood control at iba pang proyekto. Pero taon-taon pa rin tayong binabaha, nasisira ang mga tulay at kalsada at
paulit-ulit na lang ang investigation na wala namang nangyayari. At yung pera na dapat ay ginagamit sa pagpapaayos ng mga daluyan ng tubig, ginagamit sa pagpapaayos ng mga beach house o ibinibili ng air assets or ginagamit ng mga politiko at opisyal ng gobyerno para sa mas marangyang buhay. Ito yung sakit na araw-araw nating nilalakaran, sinasakyan, hinihinga. Kapag dynasty ang namumuno, sino ang mananagot? Kung titingnan natin ang mga datos, hindi na ito simpleng feeling lang. Sa napakaraming probinsya, iilang pamilya lang ang paulit-ulit na nakapwesto. Governor, congressman, mayor, vice mayor, councilor. Lahat magkakamag-anak, magkakaalyado, magkakabarkada. May mga probinsyang literal na parang ginawa ng family corporation ang ating gobyerno. At hindi lang ito usapin ng inggit sa mayayaman o sikat na apelyido. May malinaw ng koneksyon na ipinapakita ang mga pag-aaral kung saan kapag mas mataba ang political dynasty, ang ibig sabihin nito ay mas marami silang hawak na posisyon, mas malalim ang kahirapan at mas malala ang governance. Kapag hawak ng isang pamilya ang halos lahat, sino pa ang magche-check and balance? Paano lalaban ang ordinaryong kandidato kung ang kalaban niya hindi lang isang tao kundi buong clan na may pondo, machinery at takot factor? Dito nagiging tuloy-tuloy ang cycle. Nasa kanila na ang kapangyarihan, nasa kanila pa ang access sa pondo, sila pa ang gumagawa ng batas na pwedeng pumigil sa kanila. Kaya natural, hindi iyon kailanman maipapasa. Nasa Constitution na bawal ang political dynasties, pero hanggang ngayon, walang enabling law. At sino ba ang dapat gumawa noon? Di sila rin. At habang hinahayaan natin ito, huwag na tayong magtaka kung bakit kahit ilang henerasyon na ang lumipas, ang dami pa ring Pilipinong hindi makaahon. Okay, balikan natin ang punto ng good governance. Kasi baka may nagtatanong, realistic ba talaga yung good governance na yan para sa Pilipinas? Ang sagot, oo. Kasi may mga lugar na sa atin na ipinakita na nila kung anong ang itsura nito at ano ang epekto nito sa kanilang pamumuhay. Isang halimbawa dito ay ang lungsod ng Naga at Pasig. Hindi sila perpekto pero kilala sila sa transparency, citizen participation at seryosong paglaban sa korupsyon. Sa mga lugar na ito, hindi lang pamilya ng mayor ang may boses. May mga konseho mula sa iba't ibang sektor, mga ordinaryong residente na may say sa local policies. Mayroon silang malinaw na proseso, may public participation, may records na pwedeng i-check ng tao. Ang resulta, mas maayos na serbisyo, mas mataas ang tiwala, at mas buhay ang lokal na ekonomiya. Kung lalabas pa tayo ng bansa, may mga bansang dati ring lubog sa korupsyon pero nakaalpas dahil sineryoso nila ang reforms. Ang Singapore noon kilala rin sa laganap sa korupsyon. South Korea, dumaan din sa malalaking eskandalo. Pero nagpatupad sila ng matitinding anti-corruption measures. Pinatibay ang mga institutions, pinalakas ang transparency at accountability, at ngayon, sila ang halimbawa ng mabilis na pag-unlad. Hindi ito isang magic trick. Ito ay kombinasyon ng matinong leader, matatag na institusyon, at mamamayang hindi natatakot humingi ng paliwanag sa kanilang mga opisyales. Ito ang pinakamahalagang punto. Kapag sinubukan natin ang good governance, walang mawawala sa atin. Isipin muna natin, ano ba yung pinanghahawakan natin sa kasalukuyang sistema? Una, baha tuwing malakas ang ulan kahit bilyon-bilyon na ang nailabas na pondo. Pangalawa, siksikang eskwelahan kahit taon-taon may budget para sa mga classrooms. Pangatlo,
Ospital na kulang sa gamit kahit taon-taon ang health budget ay tumataas sa papel. At pang-apat, trabahong hindi sapat ang sahod, presyo ng bilihin na parang nagja-jump scare buwan-buwan. Yan ba talaga ang gusto nating i-defend pag bumoboto tayo? Yan ba ang tested na pinipili natin? Kahit ang na-test lang ay kung gaano sila ka-efficient na kawin ang resources? Kapag pumili tayo ng mga kandidatong malinaw ang track record sa good governance, yung transparent, may maayos na financial management, may citizen participation, may konkretong resulta sa local level, tayo ang unang makikinabang. Doon mapupunta ang buwis natin sa totoong classroom, totoong kalsada, totoong flood control, totoong pag-angat ng kabuhayan. Hindi sa ghost projects, hindi sa overpriced supplies, at hindi sa fake contractors. May estimate na sa laki ng nawawala sa atin dahil sa korupsyon. Trilyon-trilyon ang hindi na uuwi sa dapat paggamitan. Isipin mo kung kahit kalahati lang niyan, napunta sa programa para sa mahihirap, sa health, sa edukasyon, sa infra na hindi palpak, malalaman mo at makikita mo, ibang-iba ang itsura ng araw-araw nating buhay. Walang mawawala sa atin kung hahawak tayo ng paninindigan at pamantayan na kapag ang isang politiko ay may record na pagnanakaw o korupsyon o kaya miyembro siya ng dinastiya, ay huwag na nating iboboto. Kung may mawawala man, ito yon. Mawawala ang nakasanayan natin na tinitiis natin ang pangit na pamumuno kapalit ng konting ayuda tuwing eleksyon. Alam mo, madaling maging cynical sa Pilipinas and hindi natin sila masisisi kasi ang dami na nating nakikita. Andyan yung fertilizer scam, PDAF, overpriced na mga projects, flood control na wala namang control, health supplies na nabubulok lang sa mga warehouses, at kung ano-ano pa. Kaya kapag may nagsasabing choose good governance, madalas ang sinasabi sa atin is, alam mo, hindi na uubra yan dito. Pero kung titignan natin ng diretsahan, alin ba ang mas delikado? Ang maging isang idealistic na naniniwalang pwedeng magbago at maayos ang Pilipinas kung pipili tayo ng matinong kandidato? O maging cynical at magsabi ng, alam mo, wala ng pag-asa yan. Kaya kung ako, boboto na lang ako ng mga magnanakaw so long as nabibigyan nila ako ng 500 tuwing election at makakapag-selfie ako kasama sila. Ito lang ang madalas na sinasagot ko sa mga cynical na tao na nakakausap ko. Ang idealismo na grounded sa facts at history, hindi ilusyon. Hindi ito panaginip. Nakita na kasi natin na kapag matino ang pamamalakad, ang pamamahala, bumababa ang kahirapan, gumaganda ang serbisyo, at lumalakas ang ekonomiya. Nakita na rin natin na kapag grabe ang korupsyon, lumalaki ang inequality, lumalala ang kahirapan, at bumabagsak ang tiwala sa institusyon. Kaya itong urgent at ardent desire for change na nararamdaman ng marami sa atin, hindi ito isang arte. Ito ang normal na reaksyon ng taong gising sa realidad. Nasawa na sa paulit-ulit na sakit at handa ng subukan ang ibang daan. Mahalagang ulitin natin na ang episode na ito ay hindi para magpaalab ng galit sa mga personalidad. Hindi ito kampi ka sa A kaya kalaban ka ni B. Ang sentro nito ay simpleng tanong. Gusto pa ba nating pagalingin ang Pilipinas? O okay na tayo sa paunti-unting pagkalason ng Pilipinas dahil sa korupsyon at dinastiya? Kung mahal natin ang bansa, trabaho nating tulungan ito para makarecover. At ang pinaka-basic na tulong na kaya nating gawin, huwag na tayong maglagay sa pwesto ng mga taong ginawa ng karir ang pagnanakaw. Huwag na tayong paulit-ulit na bumuboto sa mga apelyidong ilang dekada nang may hawak ng lugar pero wala namang malinaw na pag-angat para sa mga pinakamahihirap na Pilipino. Huwag po nating kalimutan na ang bawat boto natin ay parang reseta.
At sa ngayon, parang binibigyan natin ng reseta ang Pilipinas ng gamot na lalong nagpapahina at nagpapahirap sa kanya. Bawat boto sa korap na dinastiya ay dagdag dosage ng sakit. Subalit, bawat boto sa matinong kandidato ay maliit pero mahalagang hakbang para sa paggaling ng Pilipinas. Pero ito ang tanong. Paano natin sisiguraduhin na ang ibinoboto nating kandidato ay para sa good governance? Hindi sapat ang sabihin natin na basta hindi corrupt. Kailangang specific. Una, may maayos pa siyang record sa paggamit ng pondo. Halimbawa narito yung COA reports, lokal na proyekto, hindi puro tarpaulin. Pangalawa, nakikita ba natin ang ebidensya ng trabaho niya sa komunidad? Hindi lang sa Facebook ads, hindi lang sa mga photo ops, hindi lang sa mga papogi sa dyaryo at sa media. Pangatlo, may malinaw ba siyang plano sa education, health at trabaho? Hindi lang generic na, sige tutulungan ko kayo. At pang-apat, handa ba siyang magpaliwanag sa tao, humarap sa mga tanong at tanggapin ang pagkakamali kung nagkamali siya? At sa local level naman, minsan mas madaling makita ang good governance. May mga lungsod at bayan na kitang-kita ang pagbabago. Halimbawa narito yung maayos ang business permit, transparent sa budgeting, aktibong citizen participation, real posting or real-time posting ng mga projects at gastos. Doon tayo dapat tumingin, doon tayo dapat ma-inspire kung sino ang dapat nating pipiliin. Kaya itong episode na ito, sa dulo, isang simpleng pakiusap lang. Sa susunod na pagkakataong hahawa ka ng balota, tanungin mo muna yung sarili mo. Tahimik pero tapat. Kung mahal ko ang Pilipinas, karapat-dapat ba talagang ipamana sa susunod na henerasyon ang parehong mga apelyido, parehong klase ng korupsyon, parehong uri ng pamumuno? O handa na ba akong sumubok ng good governance? Kahit hindi sikat, kahit hindi trapo, kahit hindi mula sa kilalang angkan. Hindi naman agad gagaling ang bansa sa isang eleksyon, pero kailangan may isang araw na kolektibo nating sabihin, tama na, iba naman. At baka isang araw, habang humihigop ka ng kape, mapansin mo na lang na hindi na ganito kabigat sa dibdib ang pag-iisip tungkol sa Pilipinas. Kasi sa wakas, pinili nating tulungan siyang huminga. At doon magsisimula ang tunay na paghilom